may bibilhin tayong makina na jeep. Itong makina ito ay may papel naman. So try natin kung makukuha natin at kakarga natin sa van. So yun mga kabosing ay ginagawa ko na dati pa, ngayon ko lang na-vlog. Pag may nakursunadahan akong makina na umaandar pa, talagang binibili ko mga kabosing at yan ay pwede kong magamit. Kaya talagang hindi ko pinalalampas. So tingnan natin mga kabosing kung magiging okay at magiging maayos ang transaction. So sa pagbili ko ito ng makina ito, meron tayong INT mga kabosing. Tulad ng dati kasama ko si Mar para ma-assist natin. At alam ko naman kakayanin ng aking van na to para may uwi ng Cavite. Yan ay magiging reserva nating makina sa ating mga pampasahero. So yan. At yan, halimbawa gusto natin i-private ay may papel naman mga kabosing. Yan talaga mga kabosing ang hanap buhay kumulat sa pool. Ngayon lang tayo medyo naglaylo dahil sa katagalan na rin ng ating trabaho yan. Eh paminsan-minsan lang natin nakagawa yung mga makina. Dapat mahaba eh. O kaya dalawang tali para dalawa yung mga. Ang malakas na rin. Ayaw mo mag-isa? Ano? Hindi ka mukhang pabuhat na lang. Pabuhat. Wala dahil ako din. Oh! Go! Ah! Ano? Angat. Ano bang ano? Dapat mayroon eh, dapat yung gulong muna tinatang natin dito. Gulong? Oo. Yung ring? Ring? Yung isang gulong ikon mo. Yung mga yung isang gulong. Para gulong dyan para. Para hindi masyado malayo. Diba? Kaya Para mababa ng mga pipa. Tangan mapapalian ang pang tangan dug nito. Oh. 1, 2, 3. Dalawa sa taas. Dalawa sa taas, dalawa sa taas. Ay, Mariko sa taas, Mariko sa taas, sa taas. Oh. Tas yung dalawa. Oh. Ibuhat nyo. Pare, lagos kayo. Hindi ka nalalabas ako. Dimi. Dito sa dulo. Buhat. Oh. Ego.
Gila. O, tagal natin ko po. Ganyan ito mo. Are. Putak naman ko. Nilipit na. Ito nga, alpag din. Oh. Ayan. Huwag nyo kasi, hindi mo saan pangatak ha. Kawawa yung street. Oh. So, go. Baka may angat ako tayo. Wala tayo. Angat. Go. Go. Ah. Okay. 1, 2, 3, go. Yan. Pa. Hindi, ba't ang gitna nyo? Sasalambaw eh. Sa dulo pa. Padulatin nyo na lang. Yan. Sabay-sabay. Sabay-sabay. Balik-balik. Sabay-sabay. Go. Loga. Kalak-takanan doon sa ano. Isuyo lang. Kung Balagbag natin. Hindi na siguro? ano yan? Kakalangan lang. Kahoy. 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 Kaya, tapos pa siya. Baka tatlong araw din nakakarga pa na. Uling. Ano man yata ko eh. Oh. Pa? Tatalayan mo ba yan, boss? Okay na. Pag na parang hindi. Okay na kaya? Pantali ba? Dito sa siding, baka ito mamaya Baka siding. gumulong mare. Hindi, kailangan mo na lang dyan. Hindi, kailangan mo Bato, kabilaan. kahit bato na lang. Gulong, malagang gulong na ano dyan. Kabila ka, kahit pa to. Bato na lang. Kakasuhan. Hindi na. Hindi na pala. So yan mga kabosing at kumuha tayo ng ano, isang buong makina. Papasa ko sa yung video niyan. Bali, Ang yan, yung jepa. Isuzu 4BA1 Apple at may kasamang transmission. So hindi na tayo hindi na tayo mag overhaul. Bali ito, junk shop ng mga kabosing na nakabili sila ng isang buong jeep. Kaya naisipan ko na na-under daw yan. Trying lang natin kung a-under talaga. At yan ay kasampa na lang natin sa jeep. So dito para hindi tayo masyado matarbaho bilhin na lang natin mga kabosing. So yan kaya ng aking Bumblebee. Kita naman yung kung ikargahan ko ng mabigat na pangargayang van na yan. Tingnan natin yung gulong kung hindi kaya bumibigay. Ayan. Saraduhan mo nga, Mar. Diyan, magkamali. Diyan. So yan mga kabosing, at nabili na natin yung yung makina, may kasamang transmission. Naikarga na natin kay Bumblebee at tayo pauwi na nakabite. Dito natin makasubukan ang tibay talaga ni Bumblebee. Kahit may mga kargado siya. Ang makina ay halos tumitimbang ng mga ilang kilo kaya yan, Mar? 150? Mga siguro kulang-kulang 200 kilo yan mga kabosing. Pero tingnan naman yung mga kabosing kung pumatak si Bumblebee. Parang wala din lang ng laman. Ngayon kasi mga kabosing, ang mga jeep ay kinakatay na lang dahil niyang
nangyaring jeepney modernization, passenger jeepney or traditional jeepney phase out. So yung ibang mga jeepney owner ay sa kamurahan ng bentahan ng jeep mas ginugusto nilang katayin na lang or ipakilo na lang mga kaposing. Kaya malaking epekto talaga sa mga jeepney owner talaga. Yung ating traditional na jeep na ang umimbento ay ang ating kapwa Pilipino ay nawala ng kwenta. So ngayon wala nang choices yung mga jeepney owner. Ang nangyari, yan, pagka pangit na at medyo luma na, kinakatay na lang at kinikilo na lang talaga. So yung ibang mga pyesa ay yun, pinipiyesa-piyesa para at least kahit pa paano magkaroon ng halaga yung kanilang mga traditional jeepney. So dati mga kabusing ay walang ganyan. Kung meron mang ganyan ay talagang limitado na talagang hindi na maaari yung body. Pero kahit maganda pa yung body, kinakatay na rin talaga. Nakakapanginayang din yung nangyari sa atin sa ginawang Disney modernization daw. So nawalan po ng value yung yung ating mga traditional jeepney na na-invento na ng ating kapwa Pilipino. Talaga, yan mga kabosing ay nung wala po pang ganyan, napakataas po ng value ng mga jeepney na yan. Pero sa ngayon, wala na. Talagang pakilo na lang talaga ang nangyayari. Kaya nakakalungkot ang nangyari sa atin. So ang ipinalit ay yung e-bus na maya't maya na sira. Na sa tingin ko mga kabosing ay hindi tatagal na hanggang 7 taon. Siguro hanggang 5 taon lang wala na. So yan ang nangyari kaya. Pero ako dire-diretso pa rin ako. Kung talagang wala na pag-asa yung yung pagpasahero jeep, titigil na talaga tayo at hindi na tayo mag-a-avail ng mga bus na sinasabi niya. Kalokohan. Pasensya na doon sa mga nag-propose ng jeepney modernization. Hindi ko pagpapalit ang mga jeep. So sa ngayon naman sumali din ako sa co-op, pero kung pipili din nila tayo na kumuha ng bus na yan, mini bus, hindi na. Siguro panahon na para tumigil sa mga ganyan trabaho. Dito na tayo sa may part ng Tamayo mga kabosing. Ayun, malamig na ang panahon ngayon, Pasko na at December night, tag-ulan pa rin na hindi ko na maintindihan kung anong klaseng panahon ang ating naranasan ngayon. Kaya mga kabusing at tumigil tayo dito sa may part ng boundary at tayo kakain muna. Saan tayo sa doon? Saan tayo? Saan ka? O diyan o dito na lang? O diyan na? Dito na? O dito? Dito na? Pakita ko sa inyo mga kabusing ang nabili kong makina. Ayan. Ayan. Diba? Isang buo yan mga kabusing. Ayan.
May ano pa, may free pang propeller. Transmission. Ayan. Lilinisin lang natin yan mga kapuso at yan daw po ay umaandar. May papel naman yan nandun sa harap. So ang oras ay alas 4, tamang-tama. Bago tayo dumating ng Cavite ay alas 5. Tara. Maglomi muna tayo mga kapuso. Tibay talaga itong sasakyan ito mga kaboss. Bilib talaga ako. Hindi niya iniinda yung kargang yan. Oh, grabe. Parang ang pakiramdam ko wala namang nabago sa takbo niya eh. Napakabigat nito mga kabosing. Umaabot to ng halos kulang-kulang 200 kilo. Kaya hindi gawang biro. Mas mabigat ito sa tao. Kahit full seating yan mas mabigat. Sayang itong mga makina ito ay mga galing Japan. Alisin na natin pa yung ano, LSC no. Durog na eh. Palitan na lang. Tsaka yung problema daw conversion. Conversion ano? Ha? Wala yung mahina ang hangin noon. Tingnan yung gulong. Hindi man lang nakisunod. Kasi mga kabosing, yun yung materialis ng mga bahay ko sa Bamayasang sa Batangas eh. Halos siya ang humakot ng iba eh. Hindi talaga ako dito, hindi man lang nakaramdam. Kaya mga tayo mga kabosing. Bili-bili mo muna natin. Sa kanila nakapisan nyo. Bili tayo mga kabosing. At na. Let's go. Kaya mga kabosing, dito na tayo ng ano, pagitan ng Amadeo at saka ano, Gentry. Saan traffic na rin sa part na ito? Dati wala. Ano na rin eh, stop light. Yung mga kabosing at dito na ako sa bahay. Hindi na tayo nag video ng biyahe na tayo sa part ng ano, Tagaytay. So yon, naibaba na natin yung ano, hindi ko na rin binidyo yung pagbaba na pagdiskarga ng makina. So mga kabosing, nagkaroon po ako ng problema sa isang pampasaherong jeep ko.
Kung kailan magpapasko, saka nagloko yung makina. So, imbis na i-overhaul ko, nag-decide po ako na bumili na lang ng isang buong makina na may papel. So, yun naman ay pwede kong i-change motor kung talagang okay yung nabili kong makina dahil may papel po naman yan. So, medyo gahol na sa panahon eh. Kaya hindi ko na ma-overhaul. Nakakaawa naman yung nagda-drive. Magpapasko, walang biyahe. Kaya mas minabuti kong bumili na lang ng makina. Ang kabosig. Ng Christmas party ng Kapanalig team ay nagkataong nagkaroon ako ng contact sa mga agent ko sa mga sasakyan kong sa buy and sell. Nagpahanap ako ng makina na masama na yung Jeep, ang body, at okay pa yung makina. At ayun, nakatsyempo naman tayo na nakabili. Medyo mahal din pero mas maganda na yun kaysa magpa-overhaul ka dahil matagal na oras yung magpa-overhaul. At halos ganoon na rin ang maaabot na presyo. So, yan ay matagal ko lang ginagawa mga kabossing. Yung imbis na magpa-overhaul, ay pinapalitan ko na lang ng isang buong makina. Dahil ngayon, ang pyesa, hindi na ako tiwala talaga sa lumalabas ng mga brand ng pyesa ng sasakyan ngayon. Talagang medyo bumaba na ang quality talaga. Hindi katulad ng araw na maaasahan mo talaga pag bumili ka, halos bumaba yung value, ang kalidad. Kaya mas maganda pa yung mga surplus. So yun, siguro ay next day ay papalitan namin ng makina, ibaba namin yung dati test, then sasampa namin yung bagong bili namin. Hopefully maayos ang umaandar naman yan. Nakita sa akin ng video nung sasakyan bago nila kinalas yung makina. So yan naman ay siguro 2 days ko lang i-mounting ang makina niya. Yun, isa po yan sa mga strategy ko para mabilis ang trabaho. Then yung dating makina ay na nagka-problema, saka ko siya overhaul, at pag ready na ipalit ko ulit mga kabossing. So yan mga kabossing, isa yan sa mga nagiging trabaho ko at isa sa hanap buhay ko. Bagamat ang traditional Jeep ay talagang nanganganib na ma-phase out na. So yan, ang Jeep na kinuhanan ko ng makina ay halos buo pa. Kaya lang nawalan po ng value. Kaya mas mabuti pa kaysa pagbili ng buo ay pinapiyesa-piyesa na yan. Pinagbili yung mga part ng pangilalim, then yung mga katawan pinakilo na lang talaga. So nakakalungkot din talaga yung nangyayari sa mga pampasahero Jeep. At siguro ako, hindi ko alam kung hanggang kailan kami makakarehistro. Sa ngayon naman mga kabossing, makakarehistro pa kami. Kaya lang wala talaga eh. Kita naman nyo sa mga rally ngayon, ang manobela hanggang ngayon ay laban pa rin. Salamat sa kanila, pero wala. Pagka nadesisyonan ng mga gobyerno, marami na kasing involved yan, at mawawalan sila dyan pagka hindi natuloy yung phase out. At gusto nila talaga may porso yung mga yung minibus na hindi naman talaga Jeep ang itsura. Kaya lumagay na ang loob ko na wala na talaga. So yan mga kabossing, at hindi na rin tayo makaka-attend ng inimbitahan din tayo mga kabossing doon sa Christmas party ng Seward community. Hindi na po tayo umattend at masyadong busy na tayo. Siguro maganda rin na umattend ng gano'n ng Christmas party ng Seward community. At least marami tayong nakikilala ng mga kapwa vlogger, at saka yung mga sponsor ay nakikilala rin tayo para tayo masuportahan. Pero hindi na po tayo naka-attend, at mas prioridad ko talaga yung aking hanap buhay mga kabossing. Secondly na lang talaga yung pagpa-vlog.
So yan mga kabosing, at hindi ito magiging mahaba itong vlog na to. At least ay makapag-video tayo at bago magpasko ay makapag-update tayo sa ating channel. So muli ay binabati ko po kayo ng isang maligayang Pasko, at sa susunod na taon, welcome to 2026. Sana po mga kabosing ay tayo masaya lahat at masaya kasama ang pamilya. So yan mga kabosing, hanggang dito na lang ang aking vlog. Until next video na lang. Bye bye.